Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome. At ito ay napag-usapan po natin itong ah, plano ng dating Pangulo na sampahan ng kaso itong mga kritiko, itong mga nambabastos. Alam po ninyo kamakailan nabanggit po nating dating Pangulo na sila po ay nag-uusap ni Atty. Panilo. Nabanggit po ng dating Pangulo na plano niya sampahan ng kaso itong Trillanes. Dahil dun po sa issue ng di umano'y mga bank account na may lamang milyon-milyon o daang milyon. At sinasabi ni Trillanes doon sa Quadcom, nung pinakita niya, naka-PowerPoint pa ha. Talagang sa ating palagay, itong si Trillanes ay napasama doon para basusin, para atakihin itong si dating Pangulong Duterte. Kaya sa ating palagay, ito po ay sinit up na mga congressman, kaya napasama doon si Trillanes. Kaya kita nyo, ang nangyari, nagkalat po si Trillanes. Nagpakita doon ng mga kung ano-ano mga bank accounts. Alos lahat, nandun eh. Si Tatay Digong, pangalan ng kanyang wife na si Ma'am Hanelet. At sinasabi nga, mali pa ang pangalan. Mali daw ang pangalan, sabi nung ni Tatay Digong. Then si VP Sara, nabanggit din doon, si Pulong. Pati si Basti, nabanggit din. Ang wala lang yata doon si Katie. Simple nga naman dahil doon, napikon na po. Napikon na itong si Tatay Digong, kaya plano ng sampahan ng kaso, ito si Trillanes. Ang kaso po na planong isampa ng dating Pangulo ay libel. Sige lang. Alam po ninyo palaban na po ito si dating Pangulong Duterte. Nabanggit nga niya na hahabulin na niya ito mga tao na nambabastos sa kanya, sa kanyang pamilya. Sa ating palagay, tama lang yun. Dapat nga noon pa dapat nga itong mga tao na to noon pa sinampahan ng kaso ng dating Pangulo. Kaya lang, ito kasi mga Duterte, hindi po nila ugali ang magsampa ng kaso sa mga kalaban nila sa politika. Hindi po nila ugali yun. Dahil nauunawaan nila na sa ating bansa ay meron tayong kumbaga meron tayong freedom of speech, demokrasya. Kaya lang kung sobra na, nakakasakit na, yun ang una, sabi na natin Pangulo, hindi na totoo. May pera siya sa bangko pero hindi naman ganun kalaki na katulad ng pinapakita ni Trillanes doon sa Quadcom na daan libo. Meron pa nga doon 2 billion nakalagay, nakita ko sabi ng dating Pangulo, may pera sa bangko pero hindi ganun kalaki. Ngayon, siyempre una-una nasaktan na po ang dating Pangulo. Okay? Nasaktan na siya Anong una, siyempre pagkatao niya, pamilya niya ang inaatake. Ang pinakamasakit diyan, ang pinakamasakit diyan ay yung tiwala ng tao sa mga Duterte. Siyempre, reputation yun pinangangalagaan nila kanilang pangalan. Ako, bagamat ako hindi naniniwala doon sa mga bintang ni Trillanes sapagkat tingnan mo naman ang mga Duterte matagal na sa politika. Kung sila ay corrupt, di dapat doon pala sa Davao ang mga kababayan nila galit na dapat sa kanila. Pero hindi ang mga Duterte matagal na sa Davao. Okay? Kita nyo naman ang Davao na-develop, maayos, organized, safe. Kaya itong mga kababayan nila ng mga Duterte sa Davao, mahal po siya sapagkat nakita po nila ang servisyo ng mga Duterte.
Di ba? Ay itong si Trillanes, pilit na sinisira itong mga Duterte sa pamamagitan ng kung ano-ano mga bintang. Sinasabi ni Trillanes, ito daw si Pangulong Duterte ay involved sa droga o drug protector ni Michael Yang. Mga sinasabi din yan mga kinikwento ng Trillanes nakapagtataka kung bakit itong si Michael Yang wala naman sa list ng kapulisan, ng PDEA, pero bukod tangi pa si Trillanes meron. Nakapagtataka. Ngayon, yung mga Duterte po wala na sa pwesto. Si Tatay Digong wala na sa pwesto. Di ba dapat, kung totoo na involved sa droga ito yung mga Duterte, di dapat meron ng listahan yan. Dapat nasa listahan na yun ng PDEA, ng pulis. Di ba? Bukod tangi si Trillanes ang meron. Dahil, sa kwento di umano, nitong si Las Cañas, ni Matobatok, ito si Trillanes naniwala naman. Okay? Kaya magkaalaman pagka nagsampa na ng kaso yung si Tatay Digong, doon malalaman. Dahil kung totoo yan, malalaman yan. Una-una pala, ito mga pinakita ni Trillanes ng mga bank record ng mga Duterte di umano, sa ating palagay, dalawa lang yan. Kung hindi piki, illegal. Bakit? Kasi kung halimbawa yan ay totoo, paano nagkaroon si Trillanes ng record mula sa bangko? Gayong meron tayong batas dyan, yung bank secrecy law. Okay? Bago maglabas ng mga record itong bangko, kailangan mo na ang court order o kaya kailangan pahintulot ng may-ari ng bank owner, bank holder o account holder bago maglabas ng mga record ang bangko. Kung walang authority mula sa may-ari, bawal yan. Pwede pong maghabol ang dating Pangulo kung yan po ay totoo at nailabas sa publiko, bawal yan. Ngayon, dahil bawal yan, paano ngayon nagkaroon si Trillanes ng ganung record? Kaya ang ating pagdududa, ang ating suspetsa, it's either picky or illegal. Okay? Dahil doon po sa record, mali-mali ang mga pangalan, ang spelling, nitong si Ma'am Hanilet, nabanggit po yan ng dating Pangulo nung sila nag-usap ni Atty. Panilo. Okay? Ngayon, kung PK yun, hindi pwedeng galing sa bangko yan dahil ang bangko, hindi pwedeng mali ang spelling ng pangalan ng tao. Dahil ang bangko, kukuha ng data sa may-ari ng account doon sa kanyang pagkakilanlan mismo yung ID, doon yan malalaman kung piki o hindi. Sabi nila dating Pangulo piki daw itong kay Trillanes di ibig sabihin hindi galing sa bangko. Pwedeng gawa-gawa lamang ni Trillanes. Pwedeng ganun. Diba? Kasi piki daw sabi na nating Pangulo piki yung pangalan. Mali spelling pala, mali spelling, hindi piki. Mali ang spelling nitong si Ma'am Hanilet. Diba? Doon pa lang, questionable na ang authenticity nitong mga pinapakita ni Trillanes ng mga bank record. At ito pa tayo po ay nakabasa ng isang post ni Mr. G. Sonsa at nabanggit po dyan ni Mr. G. Sonsa na plano ipadisbar. Ito naman si Congresswoman Jervel Luistro. Dito po sa sinasabi na pagtago di umano ng Congresswoman
sa kanyang asawa. Maging ang mismong Congresswoman Luestro, inamin po na yan, sinabi niya po yan nung siya po ay in-interview ng isang media. Nabanggit po niya na ang kanyang asawa po tinago niya dahil may warrant of arrest. Okay? Hindi ko malaman kung anong kaso yon, o rape ba, o hindi ko, basta may warrant of arrest. Kaya ang ginawa, sabi niya, tinago niya ang kanyang asawa. Kaya di ba pagka ganyan, masasabi natin na illegal obstruction of justice. Di ba ganun? So dahil dyan, si dating Pangulong Duterte, plano po siyang sampahan ng ipapadisbar sa Supreme Court. Okay? Alam po ninyo noong pong umatin po ng Quadcom hearing itong dating Pangulo, nag-showdown po sila. Abogado sa abogado. Kasi itong si Luistro abogado din po yan. Kaya lang, siyempre, kung sa experience, sa utak, lamang po ang dating Pangulo. Tawag nga sabi nga ni Atty. Topacio, itong si Congresswoman Jerbel Luistro, pag bobo ka, matalino siya. Pero pag matalino ka, bobo siya. mga ganung banat ni Atty. Topacio kaya Congresswoman Jerbel Luistro. Sa ating palagay po, palaban na. Piko na itong dating Pangulong Duterte. Hindi lang po yan. Maging itong gobyerno Marcos pinapalagan na rin ng dating Pangulong Duterte. Sabi nga ng dating Pangulo, itong si Trillanes ay funded ng administrasyon para maging attack dog laban sa kanya. Sa akin palagay, yung sinabi ng dating Pangulo na funded ng gobyerno, sa aking palagay hindi kaya may kinalaman, hindi kaya ang speaker may kinalaman dito para ginawang attack dog itong Trillanes laban sa mga Duterte. Hindi kaya. Tayo ay nagtatanong lamang. Kasi, biruin nyo kung gano'n na lang kalakas itong si Trillanes, sinasabi nga nitong mga taga NET 25, itong angkor ng NET 25, sinasabi nila itong si Trillanes kapag may Quadcom hearing nandoon sa batasan sa loob. Bakit nandoon? Di ba? Kaya tayo po ay nagdududa. Hindi kaya may kinalaman si speaker. Kaya itong si Trillanes, by the way nga pala, kamakailan po meron tayong kitang survey dun sa pagka-mayor sa Caloocan. Itong si Trillanes po ay tumatakbong mayor dyan sa Caloocan. Kalaban niya itong si Malapitan, no? Anak ni Oscar Malapitan, ano? Ngayon, milya-milya po ang lamang nitong si Malapitan laban kay Trillanes. Sa ating palagay, no? Sa ating palagay, itong mga taga-Caloocan, alam nila na itong si Trillanes pag naging mayor, baka wala silang mapapala. Baka wala silang mapapala dyan kay Trillanes pag naging mayor. Kaya dapat lang, tama lang na wag nilang iboto ito si Trillanes. Kasi kung hindi ka naman sigurado, hindi ka sigurado na pag siya'y naging mayor, diba? Kita naman natin siya ay naging senador, naging dating sundalo. Anong ginawa? Di ba? Nung siya ay sundalo, anong ginawa niya? Nag-aklas laban sa gobyerno. Nagkudita. Inoccupy yung isang hotel diyan sa Makati. Di ba?
Yun bad record yun eh. Kung gusto mo maging servant ka ng bansa, ng Pilipino, dapat pagbutihan mo. Kung ikaw ay may ambition para sa politika, huwag mong daanin sa ganong gawaing mali. Pakita mo na ikaw ay tunay na lingkod bayan tulad ni Akop, ni Biason. Yan ay mga sundalo dati. Pero dahil sa ganda ng kanilang performance, si Bato, kita nyo si Bato. Sample na, si Lacson. Yan ang mga lingkod bayan, mga dating sundalo na masasabi natin na kagalang-galang, matitino. Dapat ganun pa ang ginawa ni Trillanes. Kung meron siyang ambisyon sa politika, pinakita niya. Nung siya sundalo, pinakita niya dapat nakarapat dapat siya talaga sa serbisyo publiko. Kaso hindi nagkudita. Ngayon, ito na naman. Nung siya senador, patindi ang pamabastos laban sa mga dating PMAyer. Itong si Angelo Reyes nga Kita nyo naman. Doon sa Senado kung paano ang bastusin. Diba? Yun, ano yun? Upper class ni Trillanes yun. Dati pag general. Sa ating pagkakaalam, kapag galing ka ng PMA, graduate ka ng PMA, kahit hindi mo kilala, hindi mo inabot ang isang PMAyer, dapat andun ang respeto mo bilang upper class. Tingnan mo si Bato. Example, kamakailan nagkaroon po ng misunderstanding itong si Bato at saka si Congressman Akop. Nung nagalit si Akop, hindi pinatulan ni Bato. Sa halip, si Bato nagpakumbaba. Sir, pasensya na po. Hindi ko po kayo kalaban. Kayo po ay aking respeto bilang aking upper class. Ganun dapat Kasi sabi ni Bato, ayaw niyang gawin, ayaw niyang sagot-sagutin itong si Akop dahil ayaw rin gawin ng lower class kay Bato. Ayaw rin mangyari kay Bato na siya bastusin ng lower class. Pero dapat kapag ikaw ay galing na PMA, yan po ay nagrespetuhan. Pero parang sa kay Trillanes po, parang wala po yan. Wala po sa vocabulary ng Trillanes yung respeto. Wala. Ito naman mga taga-PMA, hindi naman yan kalaban sa politika ng Trillanes, katulad ni Angelo Reyes. Kaya yung tao sobrang kahihiyan, sobrang sakit ng kanyang inabot yun sa Senado nung siya umati ng hearing. Siya po ay bastos ng Trillanes. Kaya ang ginawa nito si Angelo Reyes, nagbarela lang sa sarili. Dahil sa pride, sa pangalan, sa honor. Kaya nag-suicide po ito si Angelo Reyes. Ayan po.